Tayo po ay nasa sa 33 mundo sa karaniwang panahon. Atin din pong inumita ang kataligang araw ng mga dukha. Magsisayo ang lahat para sa pagsisimula ng pagkakita. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, habang papalapit tayo sa katapusan ng taong kasalukuyang panliturhiya, papapakinggan sa mga pagbasa ang kaganapan ng panahon. Tila nakakatakot, nakaguluhan ang paglalarawan sa mga huling araw. Ngunit, hindi pagkatakot o di pag-asa ang hatid nito sa atin. Ang pag-usbong ng puno ng igos sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa pag-asa ito na darating ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Binabago ng Espiritu ang luma tungo sa bago, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang kalungkutan tungo sa kagalakan, at ang kawalang pag-asa tungo sa bagong buhay. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa banal na Eucharistia, lagi tayong binabago ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa ating pagkakasala lagi sa ating buhay. Kaya pag maging marapat pa tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na luha akong pagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga ng Maria, sa lahat ng mga pangyayaran ng kawalan, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Binibigyan ni Propeta Daniel ng pag-asa ang mga pugyong lumaranas ng pagkaanili sa kamay ng mga banyaga. Mamamagitan ng Diyos at wawakasan ang kanilang paglulusa. Sisimulan ang pagliligtas at paglululhati sa kanyang bayan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel. At magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ng mga kababayan ng pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami, tungo sa kabutihan, ay magnilingling ng parantala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tulunan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong pangkilig. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong pangkilig. Ikaw lang ang Panginoon ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay nakakahangang tunay. Nababatid ko na ito'y kasama mo oras-oras. Sa piling mo kailanman hindi ako matigilan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong pangkilig. Kaya't ako'y nandiriwang, ang diwa ko'y nagagalaw. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matigilan. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay managaw, sa balon ng mga patay, ang Panginoon ay mabilis. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong pangkilig. Ituturo mo ang landas sa buhay ang aking tuman. Sa piling mo'y madarama ng bos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagtutulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong pangkilig. Sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tanging ang wakas na lamang ng panahon ang ating hinihintay upang maging lubos na ang kaligtasang handog niya. Pakinggan natin ang dalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding panghahain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga hain iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumublog siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapagimbanan magpakailanman ang mga nilinis niya, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan at hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia,
panahon niyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawagan, at makikita ang anak ng tao na nasa kalapaan. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinigang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dako sa sanga nito, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Ngayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamamatay ang mga taong bubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakakulang. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyo, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsipo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Aming tinatamaan ng pupulisipon. Ulit-ulit na lang nakapagod ng boses ko. Ang kinakawalan ng boses na ako. Noong isang Friday, nagkaroon po ng pag-review sa mga naglilingkod po sa ating simbahan. Yung mga pastoral worker po natin. At doon ay pagkatapos ng ilang mga formation, ay sinusunod po natin dahil napaka-importante po na mga bagay na ito ay nalilanda po tayo sa kasalukuyan na ating papasukan lalo na sa liturhiya po natin. Dahil hindi naman po ang pinapabasa po natin ay tungkol sa katapusan ng mundo o apocalypse. Ito po yung kadalasan na kinakatakot ng karamihan. May mga mangyayari, maraming mga pagkakotoo na ganito yung mga mangyayari sa buhay na ito. Ganito po yung kahilangan ninyo ay magbago na kayo sa inyong buhay. Wala doon mga magandang makasabi na magbago. Pero yung mga katakaan na mga literal na pag-interpret ko dito ay parang sila na nagdidikta na yun ang nangyayari, yung araw na yun talaga. So it inflicts takot, pangamba. No? Kaya hindi maiwasan na yung iba makatake. Yung iba susugat takot na atakihin at nauna na maiiwanan yung mga buhay pa. Bakit? Dahil sa sobrang takot. Laging sinasabi namin ng Panginoon sa Kristo na sumayin ang Panginoon. Kapayapaan ay sumayin niyo. Lagi po tayo magiging peace sa buhay po natin. Lagi po natin na magkaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay natin kahit ano po man ang mangyayari. Dahil ang buhay po natin ay patuloy kahit na may nauuna sa atin. Ang buhay po natin na habang nandito po tayo ay mapapatuloy. No? Hindi lamang po sa atin, kung hindi isang kamahal sa buhay natin na bakit sila ay nauuna. At kung nauuna man sila din ay nagdarasal para sa ating pagpapatuloy. No? Akala ba natin na naiiwan na tayo dahil nauna na sila? Akala ko ba natin tapos na ating buhay po dito sa mundo ibabaw dahil wala na sila? There is a connection dahil tayo church at saka yung militant church na kung saan konektado po yun sa buhay ng isang tao. Dahil ang tao hindi naman po katawan. Hindi, meron din espiritu. No? Body and spirit. Kaya nakakalungkot po sa hindi po natin naiwasan na malulungkot po tayo kapag po tayo na wala ng mahal sa buhay na Hercules ay pagkaskas po ako ng isang kababayan natin na nabawian ng buhay. Umiiyak yung asawa. No? Tapos na doon yung mga
Yun po yung papadala sa akin sa nabasa ko. Nakala ko ano ba ito? Coincidence lang sa buhay ko. Na nababasa lang ako sa libro. Tapos nangyayari sa buong buhay. Wala pang 4 na araw. Tapos nangyayari. Yung nabasa ko ay isang tatay na wala ng pinakamamahal niya anak. After nawalan siya ng asawa. Napatay na yung asawa. Namatay yung kanyang anak. Sundulin ang kanyang anak. So, pati yung buhay niya ay tapos na. Wala nang saysay. Oo naman. No? Yung mga kababayan natin na bigla na lang matatanda sa trabaho. Ano mangyayari? Uuwi pa. Yung mga kababayan natin na nagkasakit. Tapos hindi na nire-renew sa trabaho. Ano mangyayari? So, wala kasi siguraduhan yung buhay natin. Kaya, laging naghahanda. Ito po yung pinapatukunan din sa ating mga pagbasa. Kaya yung tatay na yun ay talagang iyak siya. Ibigati, tulog ng pahit ang kanyang buhay, ayaw na makikalaw-dilo, ayaw na mag-usap, kaya nagawin ng mga kaibigan niya, magbalik sa kanyang sarili. Kung dati niya siya na masayahin ay hindi na siya makipag-usap sa mga kaibigan niya. Kaya nagiging malilim ang buhay niya. At ito din naman mga kapatid, napanya niya sa akin sa katotohanan na anong meron tayo ngayon. Nandiyan na lang tayo sa pag-iliyaw ng pagnilayan kung anong katotohanan na for sure na ating kahihinatnan. At ang katatlong pagbasa na ito ay tumutukoy sa pamumuhay natin habang tayo nasa mundong ibabaw. Ano ba ang nangyayari sa mundo? Kasi sabi dito, Apocalypse, ang araw ay magdidilim. Wala nang liwanag at walang buwan dahil ang ilaw ng galing sa buwan ay nagagaling sa araw. At kapag wala ng araw, wala ng ilaw ng buwan, at wala ng kontrol ng kalawakan, at mas pagdagdagan na ang mga bituin, ang kalalitan, ang kalawakan ay magigimban. So ano po mangyayari kapag nandoon sa sabi niya po, yun po ang mangyayari na kung i-visualize po natin ano po yung lahat ng mga bato o mga bituin kung saan star kikita natin ito mga visualize so mga bato magkahulugan. No? Masakit na lang mahulugan ng kaya masakit pa kaya. No? Ano po bang ating nararamdaman? Ano yung takot? Ano po bang kahilan na natin pagkatapos? So ito yung mga katanungan. No? Ito yung mga katanungan kung saan dinadala po tayo sa paghahanda na sa buhay na ito pero patutuong buhay na ating daratnan o mapupuntahan o patutunguhan. Pero karamihan sa atin ay lalong nag-alala at labis na nag-alala takot dahil sa kung ano ang hinaharap, ano ang kahihinatnan natin. Hindi na naiisip kung ano po yung present life. Na puno ng pangamba, na puno ng takot, na wala ng pag-asa. Lagi na lang nag-alala. Kaya ang mapapasa na ito, yung puno ng igos, sinasabi sa atin na bukan ka yan, totoo yan. No? Yung ulo na lang, yung buko na lang ang hindi totoo. No? O wala na yan, hindi na yan. Takbo na talaga yan. Pero, ang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin ay after this life, mayroon pa. Pagpatuloy ka lang. Huwag kang mangamba. Kaya laging sinasabi ng ating Panginoon sa Diyos, peace be with you. Laging sinasabi niya sa mga apostoles at sa atin. At dito mga kapatid, dahil in personal living, sa huli, talaga sa buhay natin, sa bandang huli ng buhay natin, sa personal living, we have to accept the reality that our body is mortal. We are not immortal. We cannot prevent aging. Sa pagtanda natin, hindi po natin yan mapipigilan. Tatanda at tatanda po tayo. Tatanda at tatanda po tayo. Pero, ang ating puso ay manatili masigla. Sabi na nila, kagagawa ng tumatanda ka rin. Pero yung puso, kapag tumitibo, masigla. No? Aging. Ayaw natin tumanda. Kaya yung lahat na ating mga kita,
Lagi na lang magpapaganda. Bumibili na lang tayo ng kahit anong mga anik-anik sa buhay natin. Ayaw natin tumanda. Kahit sa ito katawan, bibili tayo ng mga haplas na ayaw magpapahinga. Kahit kailangan ng kumayo na kumayo. Aging. Hindi natin yan papipigilan. Yung kagandahan natin, kukupas at kukupas. Ang salita lang ng Diyos na hindi kukupas. Ang ating mukha ay kukupas. Hindi na naging maganda dahil bata ka. Pero sinasabihan ka ng kasama mo, ang ganda mo talaga. Kahit yung mukha mo nagising ka, hindi. Bakit? Dahil yung puso mo ay natural lang. Hindi talaga tumatanda. Kalabaw ang tumatanda. Pero yung damdamin mo ay laging bata pa rin. Nagpapatawa ka, nagiging pag-aan sa iyo ang buhay, naiintindihan mo yung buhay. Kaya, patuloy pa rin ang buhay. Pero sa buhay na ito, as temporal, nandoon din yung dahil. Tipo tayo manghihina, at tipo natin ito dapat natanggapin. Hindi po natin ito i-prevent. Yung ibang mga matatanda rin, Father, pag-lis ka pa rin sa Pilipinas, pag-lis ka pa rin. Ano akong cancer, Father? Maraming pera. Nagagalit pa, sinasabihan pa rin tayo upang pumatay. Ibang mga pare. Kukunin mo na positive way. Bakit tayo upang mamatay? Parang paging pakinggan kung mamatay. Parang kung sa Bisaya, bakit mo ito tinutulong, Father? Bakit mo gusto mo akong mamatay? Ay, hindi naman ganoon. Bakit mo pakintagawan ang mamatay? Padagdag, may pera, padagdag. Baka stem cell, alam ang pamabana, kahit na sige mo mapapa-highlights ng buhok, tapos yung kinay, tinatanggal yung kinay, dito, pinagyan na lang ng ano yung tawag niya. Kapag natawag ito, yung bang pinapawisan, akala mo ay pang. Bakit? Naging dito. Bakit global dito naman kasi? Sabi ko naman, patatuko na kaya yan. No? Dinudugtungan. Yun ang ba ang nagpapasaya sa atin? Yun ang din ko ba ang nagpapagalak sa atin? Hindi, kung maintindihan mo talaga kung ano ang buhay, kung ano po yung tinalakay mo sa mundong ibabaw, kahit hirap mo yan, you have to go to quality of life. Bakit? Madagdagan man ang araw ng iyong buhay, pero yung buhay mo, kapag oras na yan, hindi mo na pwedeng dagdagan. Magkasakit ka, pupunta ka sa ospital, may pambayad ka, mayroon kang pera, magdagdagan yung oras. No? Pero yung buhay talaga ay doon ka ng oras na yan. Kaya, we have to go to quality of life. Quality time of life. When life is so short. Ika nga ni Laucho. Sabi niya is, a journey of 1,000 miles begins with single step. That single step, mga kapatid, there are two ways of life. Epicurean way and Christian way. Ano yung Epicurean way? Inom, kain, akwatsa, punta ka doon, pakasasa ka, mapakasaya ka. Anyway, at the end of life, mapapaiksipan ang araw ng buhay mo o mapapahaba ang araw ng buhay mo. Ang buhay mo ay, at the end of life, mamatay ka rin naman. Hindi mag-enjoy ka. Ayun ang Epicurean way. Pero, ang Christian way, itinuturo natin Panginoon sa Kristo, love. Love. And that love is the preparation for eternal life. Bakit? Sabi ni Sir Peter, si Peter of Peter, ay with the Lord, one day is just 1,000 miles. And 1,000 miles is just like a day. Kaya, gawin natin makahulugan ang buhay natin. Within that period of time, mga kapatid, hindi maiiwasan yung bigat at sakit na kung saan mga problema sa ating buhay. At gusto natin solusyonan kaagad. Gusto natin makuha kung ano ang solusyon sa problema. And sometimes life becomes a mathematics equation. Gusto natin solusyonan kaagad.
Do you know what is the answer of the equation 10 plus 10? Okay. Anong answer? Ha? Do you know, the question is, do you know the answer of the question 10 plus 10? What is the answer? Yes. Ha? Yes. Yes. Hindi ba? Anong answer? Present sila ng Friday. Sa inyo, 10 plus 10. Do you know the question, the answer of that question 10 plus 10? Yes na lang. Now sometimes yung is 10 ang answer. Kasi siyempre, ito the question. Pero yung question talaga, the meaning of life, mga kapatid, do you know the answer of the question 10 plus 10? It is not 20. But you have to say yes. Sa buhay po natin, yung mga problema na hindi mo masolusyonan. And let it be. Napabagyuhan po tayo, namatayan po tayo, nasunugan po tayo. Ano magagawa po doon? Nandito ka, ano magagawa mo? Trust, live, and love. Mahal mo yung mga minamahal mo sa buhay na malayo. Pero nandito ang Diyos. Sino ang mangingibabaw sa pagmamahal mo? Kalimutan mo ang Diyos. Mahal mo sila. Uunahin mo ang Diyos. Saka ipagkatiwala mo sila. That is the Christian life. Yun yung buhay na binigay ko sa atin ng oras na yun. Na kung saan hindi natin masasolusyonan kung ano kung nangyayari sa kanila, kung bakyo, ano kung nangyayari sa mahal natin sa buhay na malayo sila. No? It is not pretty, but all we need to do to say simply, yes Lord. Ipagkatiwala ko sila sa iyo. At ipagkatiwala ko yung buhay ko. Kaya, we have to stop counting. We have to stop complaining. Yung mga buhay natin na meron tayo. Tagagamit tayo sa kapwa, tagagamit tayo sa Diyos. But start to live a life with full of meaning and loving one thing at a time. Mahirap man. Pero ito pa yung tinuturo sa atin. Kaya lutungan ko yung aming sinasabi ko. Kwento ko na yun. Natulog yung tatay na yun. Na naginip siya, nandoon siya sa langit. Nandoon siya sa langit, nakita niya ang mga bata na mga angel na may dalang kandila. At sa kandila na yun, may isang bata na hindi nasindihan ang kanyang kandila. Habang papamarcha, papunta doon sa trono ng hari na nakadamit na puti. Palapit doon sa kanya, nakita niya, anak pala niya, yung may hawak na kandila na walang sindi. At tinanong niya ang kanya na, bakit ang sindi yung kandila? Sumagot ang kanyang anak sa kanya. Tay, walang sindi ang kandila ko. Namamatay ang ilaw ng kandila ko dahil sa mga patak ng mga luha ko. At nagising siya, he realized and he has to move on. Dahil they are not moving on. Nahirapan sila dahil sa atin. At nakikita niya na patuloy ang kanyang anak na masaya, naging masaya siya. Natigil po ba ang kanyang buhay? At kahit po ba na mangyayari ito na nakakatakot ng apocalypse, end of the world, end of time, natatakot ako ba tayo na meron mga buhay na patutunguhan natin tulad ba? Okay, ang buhay na itinaglanan mula sa atin. Kaya mga kapatid, sa huling segundo ng buhay na meron tayo ngayon, this weekend, this time, at sa mga nalalamin pa sa buhay natin, let's make a difference. Amen.
Sisenyoka. Ipahayag natin natin pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalaki sa Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpakasabi ng Pontificado. Ipinako sa puso na patay. Nanawag sa kinaroonan ng mga tao na may tatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, nalululog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon pagmula para dito at uupo sa buhay at kapatay ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na samahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng kapatay ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Dumalangin tayo ngayon sa dakilang Ama na tayo'y bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras ng kanyang itinagda. Ang ating itutugon, Panginoon, digin mo kami. Panginoon, digin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga leader ng sipahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. May taguyod nawa ng mga punong bayan ang isang limunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Magsimulan nawa magbagong loob ang mga taong nalulubog sa pagkakasala, dala ng kabunduhan, abuso at karahasan. Tahakin nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Paghilumin mo nawa ang bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa, lalo na ang mga dukha. Bigyan mo sila ng sapat na lakas at pag-asa na pumasa sa iyong walang humpay na biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid namin humanap. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pasariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo kami. Ikaw ang aming kandungan at pag-asa, Panginoon. Digin mo kaming mga dumululog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kami na ayon sa puro ng iyong anak at aming manunubos sa Kristo, aming Panginoon, ngayon at pagpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat para sa dalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling pagdiriwang. Panalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang gabi na lang ng Panginoon, pagkakasaan sa pagkakasaan sa pagkakasaan sa pagkakasaan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Sa Diyos ang iyong puso at diwa. pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Lahat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali sa tao sa sansinuko, kaya't pinabuti niyang siya ay manganak ng birhing para sa babaeng lahat. Sa labing nanining kamatayan, kami ay nagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin ay sa iyo'y huwag magbukas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuhol na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng magiging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin yung mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-itapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wagas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, isa Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
natin ng lakas. Sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsimulan na. Mga kapatid, ito ang Cordero ng Diyos. Ang Diyos nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Papalad ang mga iniyahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako dapat magpapasal sa iyo. Ngunit sa isang lamang nagalit na ako.
Katawan Kristo. 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 Magsitayo ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos si magdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcements. Rosa Mystica 1000 Hail Marys will be held on Friday, 22nd of November at 2:45 p.m. in the St. Padre Pio Hall. As the 22nd of November is the day of Saint Cecilia, the patroness of the choir members, kindly say a prayer for them. 24th of November will be the Solemnity of Christ the King. For the updates, events, and announcements of the Holy Catholic Cathedral of Filipino Community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Faith, PCK. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iyo po ang inyong mga ulo at tagapin ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord may He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, kumaya kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat.